Hi, hope you're doing well. I'm Sheila May Salvania, an MBA student from Pamantasan ng Cabuyao. First of all, I would like to thank you for taking part in my thesis study titled No-Code Digital Marketing Dashboard for SMEs in Laguna, Basis for Enhancement Plan. So the purpose of this study is to make marketing data more understandable and accessible because many business owners or marketers like us run ads on Facebook or Instagram but find it hard to interpret results. So this dashboard aims to make those insights visual, clear, and actionable. So first, saan nga ba nanggagaling yung data na gagamitin or ginagamit natin sa ating dashboard? So the data that we use is based from our Facebook ads metrics. So this includes our ad spend, reach, clicks, conversions, and revenue. And these metrics are imported into our dashboard, automatically generate easy to read visuals that will help us track marketing performance without the need to manual compute everything. The first part or the first feature of our dashboard is the ROI report and forecasting. So this dashboard gives us the view of your total revenue, the expenses and profits from different campaigns uh, na makakatulong sa atin na makita yung ads or campaign na nagpe-perform yung that performs best and will help us know what marketing budget works for us. So we see here on top, we have the summary cards that will give us a snapshot of our key marketing results. So we have the total revenue, total ad spend, the total orders, the all-in cost, the net profit, and the ROI percentage. And next, we have the card for the top total revenue and all-in cost. So this uh, chart shows us your total revenue and the all-in cost per month. And next, we have the top net profit, the line graph, or the line chart that shows us how your profit changes every month. Next, we have the card for the top ROI percentage by campaign name. This chart naman ranks all your campaigns based on the ROI percentage. Next, we have the top total ad spend and ROI percentage card that shows all your campaigns based on your ROI percentage. Lastly, we have your uh, total revenue by month that summarizes your total monthly revenue that's shown in the bar chart. Next, we have the ad fraud detection dashboard. This part focuses on identifying unusual or suspicious ad activity. So here's what you will see in this dashboard. So we have the bubble chart, the average of CTR percentage, average of conversion rate percentage, total ad spend, average of landing rate percentage, and average of clicks per unique click by name. So the larger the bubbles means the higher the engagement. Next, we have the line graph that shows our total clicks and total ad spend by date. Next, we have here the sum of the click-through rates, a bar chart that shows our CTR conversion gap, which measures the difference between how often the people click versus how they actually buy. And then lastly, we have the count of name by CTR risk category, the donut chart that classifies campaigns into low, medium, high risk levels based on the CTR patterns.
that this section will help us identify the potential ad fraud or inefficient campaigns early. And then next, we have the last feature of the dashboard, which is the ad retargeting dashboard. This section will help us analyze and optimize retargeting campaigns. So that is ads shown again to people who interacted with our brand before. So this includes the bar chart showing the number of people in our retargeting pool along with their conversion rate and profit. And then next, we have the table that summarizes each campaign's ROI, cost per purchase, and net profit. And then next, we have the line graph for the average of conversion rate and average of ROI by date. And then we have the count of name by retargeting priority, the donut chart that shows our retargeting priority that is categorized into high or medium that will help us focus on the audiences most likely to convert. So that covers our overview of the study and the main features of our dashboard. And I'll turn over to my husband who serves as the IT contractor or the technical consultant of this project or of this study. So he will explain the technical side, including how the data flows into the dashboard and how each visualization is built and updated. Hello, good morning. Ako nga pala si George, isa sa mga tech consultant ni Sheila na nag-discuss kanina ng etong dashboard natin. So, etong dashboard, ah, sinabi ni Sheila is kung saan nanggagaling yung data na to. So, basically, yung data na pinanggagalingan na to is meron tayong application na ginagamit. Isa siyang like, meron tayong desktop application or Excel file na ini-execute natin or niraran para makuha yung mga data galing sa ads manager natin. And then, isa-save siya sa documents folder natin. So, dito sa dashboard na to, so, pakita ko kung saan kinukuha yung mga data, kung saan folder siya kinukuha. So, dito, meron tayong folder. So, sa akin, sa computer ko, ito yung folder ko. So, marketing dash data. So, yung application, automatic niya, yung application na na-mention ko kanina is automatic niya sinisave yung data na nakuha sa ads manager to this folder. So, to demo kung paano natin kinukuha yung data is papakita ko ngayon. So, at first, mula sa Google Drive natin, meron tayong mula sa Google Drive natin, makukuha natin itong zip folder which name as Marketing Dash. So, download lang natin siya doon sa Google Drive na sinend namin, doon sa email sa Google Drive, and then extract lang natin siya. So, extract all lang, and then extract to Marketing Dash folder. After extracting, na-extract ko na siya kanina eh. So, ito, meron na tayong Marketing Dash. Ito yung laman ng folder natin. So, dito sa Marketing Dash, punta tayo sa app na folder. Ito yung application natin. Type application, name as Marketing Dash Facebook Updater. So, na-open ko na siya kanina. Ito yon. So, open ko na lang ulit. Double-click nyo lang. Then, mag-open na yung application. Ayan. So, ito yung application natin. So, paano gamitin to? Meron ditong, itong part na to dito sa right side is yung parang quick dashboard or quick summary dashboard ng ROI natin, ad fraud and retargeting.
So, parang overview lang to. So, anong kailangan na tong application natin? Kailangan na natin meron tayong access token and add account ID. So, yung access token, saan natin makikita yan? So, access token dito sa developer.facebook.com. So, sa inyo, since wala pa kayo na to, kung wala pa kayo na to, is pwede kayong pumunta dito. For example, gamitin natin tong isang account na to. Move lang natin to. Ayan, gamitin natin to. So, punta tayo sa developers.facebook.com. So, yan. Nandito na tayo sa website na to. Punta tayo sa developer tools. And then, Graph API Explorer. Pero since itong Facebook account na to is wala pang hindi pa naka-register as Facebook developer, kailangan natin mag-register. So register lang, click mo yung register. And then punta ka dito bumalik tayo, kung mapapansin mo, bumalik tayo sa developers.facebook.com. Click mo lang tong get started. So ayan, kailangan mo lang i-verify yung account mo, and then kailangan yung contact info mo, and then yung fill up mo lang yung about you. So mobile number, yung working mobile number mo. Pero since meron na tayong Facebook developer access, so try natin dito. Yan, developer.facebook.com. So sa case ko dito sa account na to is meron na. So click lang natin tong developer tools, Graph API Explorer. So, ito na yon, yung Graph API Explorer natin. So, kung mapapansin nyo dito, sa Graph API Explorer or Explorer natin, meron tayong permissions. So, permission, kailangan nyo lang iset to. Read Insights, Ads Management, Ads Read, Business Management. So, paano siya i-add? Click nyo lang tong drop-down na to. So, mag-add lang kayo dito. For example, gusto nyo add yung attribution read, ma-add siya dito. Pero since di natin kailangan yung attribution read, close natin yan. And then, kung mapabalik tayo sa application, kailangan natin access token. So, access token, ano yung access token natin? Saan natin makukuha yan? Dito sa API Explorer natin. So, ito yung access token natin. So, ito access token na to, ito yung parang password doon sa ads manager mo. So, try natin generate access token lang. So, pag nag-generate access token ka, kailangan mo lang mag-login or reconnect as gamit yung Facebook account mo. Na ginagamit mo rin sa paggagawa ng ads or sa ads manager. So reconnect lang. Yun. Copy lang natin tong access token. So meron tayo ditong copy token. Click nyo lang yan, copy token. And then paste lang dito. Control V, ayan. So mahaba siya. So naka-encrypt din siya. So, hindi makikita yung pinaka-access token. So, for example, since example lang naman to, pinakita na natin dito sa demo. Next is add account ID. Saan natin makikita yung add account ID? Saan natin makikita yung add account ID is pwede dito sa ads manager natin. So, ito yung ads manager natin. Ito yung business namin dati. So, ginawan namin ng thesis to. Pinulong ko si Sheila para kunin yung data dito. And then, for example, ito, Needleworks PH. So, ito yung add account ID natin. Nakikita nyo dito. So, click nyo lang yan. Or pwede nyo i-click tong gear icon na to o gear button na ito. Click nyo yan. Nasa Ads Manager tayo ha. So, kailangan natin ng since naka-register to sa two-factor authentication. Authenticator lang naman to. Input ko lang yung code. 358.
So, balik tayo sa Ads Manager. Then, punta tayo sa Needleworks PH. Yan. So, try natin i-click tong gear icon. So, add accounts, Needleworks PH. So, ito yung add account ID natin. So, kita nyo, pumunta tayo sa gear icon, lumabas tong page na to, punta ka sa accounts, add accounts, then click mo yung kung ano yung add accounts na ginagamit mo na gusto mong kunan ng data. So, ito, Needleworks PH. So, copy ko lang to, copy to clipboard. Lang ha. And then, paste natin siya dito sa application natin. So, yan. Digits only. So, yan. Number lang siya. Bawal maglagay ng space after ng number. So, after niya na meron tayong start month, API version, fix siya. Ang ginagamit natin is version 23. So, meron tayong start month and end month. So, start month, since ang data namin is meron kaming data starting from October 2022. So, pwede natin i-try na hanggang up to the latest, November 2025. So, kung anong level, campaign, ad set, ad. So, alam naman natin is meron tayong iba't ibang level ng paggawa ng ads. Meron tayong campaign, and within campaign, meron tayong ad sets. And each ad set, meron tayong iba't ibang ads. So, pinaka-highest level tayo ng ating ng ads natin, which is campaign. And then time increment, so monthly lang siya. So makukuha natin yung data natin monthly. So ito dito, start month, end month, ganon. So ito, ayan, pwede mong ilagay specific kung saan yung ilalagay yung mga data mo. So for example, pwede mo siya ilagay um, sa desktop, ganon, my files, ganon. Or since ito naman, itong application is naka-default na siya dito. Sa documents siya malalagay. Documents, tapos gagawa ng marketing, magagawa siya ng folder na marketing dash, then gagawa ng folder na data. So doon siya masisave. So, yan. Yan lang ang kailangan natin sa application na to. Access token and add account ID. So, once na ma-fill up mo na yan, and then yung start month, set mo na yung start month and end month, fetch and save data na. So, fetch and save data, yan, fetching siya. Usually, medyo matagal siya pag maraming months yung ipupull mong data. So, ayan. Cannot be beyond 37 months from the current date. So, ngayon is at meron tayong access token at account ID na required dito sa application natin. So, try natin kunin yung data ng December, January 2023 up to December 2023. Then output folder, ito lang yon. Same lang din siya. Naka-automatic siya na gagawa ng folder sa documents mo. And then, gagawa siya ng folder sa documents mo, name as marketing dash. Tapos, another folder sa marketing dash na name as data. Pwede kang mamili kung saan mo ilalagay yung data mo. For example, is sa desktop lang, ganun. Folder, yan. Pwede kang select folder mo, yan. Select folder mo lang. Pero ito, naka-default na siya as sa documents nilalagay. So, try natin mag-fetch ng data. Ayan. So, ito, medyo matagal siya. Lalo na pag medyo malawak mahaba yung time or mahaba yung um, pinupull mo na data from start month to end month. So,
Para mas mabilis is pwede mong i-try na every month lang. So, ayan. Meron na tayong data. So, ito yung quick overview dito sa application. So, purchases and spend, add fraud table. So, makikita natin kung ano yung maraming clicks pero mababa yung purchases. Ganon. And retargeting. So, dito makikita natin yung add to carts, ATC, checkouts, and purchases by month. So, ito yon January up to December. So, since 2023 tayo, so January up to December to. Then, saan mapupunta yung data? Mapupunta yung data dito sa, check natin ha, sa folder na, ito, marketing dash slash data. So, ito pala, may button tayo dito, open data folder. So, ayan, nandito na yung data natin. So, makikita nyo, nag-update na yung file natin dito. So, meron tayo ditong 511. May 11, nag-update siya at 8:01 a.m. So, ngayon, currently is 8:02. So, nag-update na siya after natin ma-pull yung data. So, check natin. Try natin itong summary. Ito yung summary. Ito yung okay, summary lang siya. Wala siyang date. Try natin itong Insights Daily. So, ito, may date start tayo dito. So, ito, try natin open to Insights Breakdown Replacement. Convert. So, ayan. So, last month, nakapag-pull na kami ng data starting from September, ano ba to? October 2022. 10 eh. And then, up to, ngayon nag-pull tayo ng January 2023 to December 2023. So, meron tayong data up to, December 2023. So, ito yung mga data natin. So, ito yung nakukuha natin na data mula sa Ads Manager. Ngayon, ito is kinukuha ng dashboard natin. So, close muna natin to. Itong dashboard natin is ito. So, close ko to. So, pwede kayong mag-install ng Power BI. Ito yung logo niya. Power BI. Power BI, Microsoft Power BI. So, check natin kung ano sa website. Microsoft Power BI desktop download. So, ito. Dito lang sa official page nila. Ito. So, pwede nyo itong download lang. Ayan. So, automatic siya para download. Save nyo lang yan. And then, ayan, downloading siya. So, wait natin matapos. So, pag nag-save siya, double-click nyo lang to. Then, automatic na mag-install yung Microsoft Power BI Desktop. So, na-install mo na yung Microsoft Power BI Desktop, pwede mo nang open yung nandun sa marketing dash mo. So, ito yung marketing dash. Ito yung dashboard natin. Dev-marketing dash. So, ayan. Tapos na yung download. Balik tayo dito. So, double click mo lang yan. Pero since may Power BI desktop na ako, ano.
So, nade-detect niya na meron na akong Microsoft Power BI desktop. So, cancel ko to. So, ayan, ganito yung lalabas na installation sa computer nyo. So, ayun. Dito yung download page. So, search nyo lang is Microsoft Power BI Desktop Download. Ngayon, sa Power BI natin, paano natin babaguhin yung source natin? So, punta tayo sa transform data. Yan dito. Ganito lang naman yan. Makikita nyo yan. So, for example, gawa tayong bago. Blank report. No. Kasi, close ko to ha. Yan. Paano natin o-open yung dashboard natin? So, punta tayo dun sa folder natin. So, yung folder natin is nandun sa documents, marketing dash na folder, and then ito, dev dash marketing dash. Open lang yan. Meron ko, expected na na-install mo na yung Microsoft Power BI ha. Meron ko ng Microsoft Power BI desktop, tapos mo na ma-install yon. So, pwede mo nang open yung itong dev dash marketing dash. So, ayan, ito yung dashboard natin. So, paano natin babaguhin? Kasi magkaiba tayo ng directory or folder name sa computer natin. So, sa akin kasi is nasa etong path na to. So, ito name ko, George Salvania. So, possible kung dito is ang magiging, dito malalagay is yung name mo. Or kung saan mo man sinave yung marketing dash na folder mo. Pero advice ko is dito mo na siya i-save sa documents kasi yung application natin automatic dito siya nag-save. Pero ayan. So paano natin babaguhin sa Power BI desktop? Ito na yung dashboard natin. So click mo lang tong transform data. So inopen mo yung dev dash marketing dash, di ba? And then click mo lang tong transform data, and then click tong transform data ulit. So ayan, automatic meron na yung ganito. So dito sa data folder, paste mo lang dito kung nasan yung marketing dash mo. So for example, dito, bigyan kitang example, copy natin tong marketing dash na to. For example, nilagay mo lang sa desktop. Ayan. Nandito siya, marketing dash. Tapos ito, punta sa data na folder. Itong Excel file na to is nandito sa desktop. So copy mo lang yan, copy, and then save mo lang dito. Yan, save mo lang yan. Then close and apply. Try natin na. Hindi ko pa na-try itong ilipat ng folder pero try natin. Close and apply. So ayan, naglo-load na yung changes natin. So ayan, nagbago yung data natin. 'Di ba ang pinol natin kanina is from January 1, 2023 to December 2023. So yun, dito makikita mo yan. Kung ano yung mga campaign mo. So yan lang. Punta ka dito, ulitin natin, transform data. So ito is automatic na yan. Wala ka nang babaguhin dito. Dito lang sa data folder na to. So balik ko yung akin sa dati. Ulitin ko lang din, documents, marketing dash, data na folder. So tapos copy ko lang to and then paste ko dito. Backspace, paste. And then after mong paste, nasa documents na siya. Click mo lang yung itong arrow na pababa na maliit and then close and apply. So ayan, nag-load na siya. So ayan, ang nakuha natin data is yun nga. Since nag-update na yung data natin gamit yung application. So meron tayong data from January 2023 to
January 2023 to December 2023. Kanina is nag-error tayo. Hindi natin pwedeng i-pull or i-fetch yung data na beyond 37 months. So, try natin ulit. Kasi try natin yung ipalabas ulit yung error. So, ito, November 2022. Try natin to kung pasok pa siya sa within 37 months. Tingnan natin yung November 2022. Search nga natin kung ilang months siya. So, how many months since November 2022? 35 months. Try natin yung October. 36 months. So, ayan, nakuha pa pala. Try natin yung October. Time range cannot be beyond 37 months. So, cannot be beyond 37 months. Siguro, kaya dito 36 months na nakalagay, di ba? Pero sabi dito is 37 months. Siguro, kinakount niya na rin yung November. So, compute natin. So, how many months from October 1, 2022 to November 31, 31, 30 lang tayo. November 30, 2025. So, ayan. So, kinakount niya na rin yung November. So, kaya 37 months and 4 weeks. So, 38 months, ganun. Oo. Basta 37 months siya. So, beyond 37 months. Kaya hindi siya pumasok pag October 2022. So, advice ko dito sa application, pwede kang yearly mag-pull ng data or monthly. Pwede kang monthly mag-pull ng data para malaman mo yung current standing mo. So, for example, try natin, monthly lang. Yung December 2022 up to this January, December lang. Try natin kung may mapupull tayong data. 2022. Ayan. So, parang 1 month lang siya. So, ito is from December 1 to, kasi yung end month natin, last day yung kinukuha niya. So, basically, ano siya parang December 31, 2022. So, ayan. Ito yung for December 2022 natin. So, ayan. So, since na-fetch na natin, fetch and save data, nandun na siya. So, tingnan natin yung dashboard natin. Para i-refresh to, click nyo lang tong refresh. Ayan, automatic mag-refresh na siya. So, ayan. December 2022 lang yung nakuha natin. So, dito makikita mo kung magkano yung binenta mo ng December 2022. Then, para mag-navigate pala dito sa dashboard natin, not sure kung nasabi na ni Sheila to, ito, control click. So, control click para sa mapunta ka sa ad fraud na page, click mo lang to, ad fraud detection. So, ayan. So, ad retargeting, control click lang din. Ayan. So, makikita mo dito kung ano kung ano yung campaign name mo na may pinakamataas na net profit.
So, na-discuss na rin to ni Sheila kanina. So, yun. Ito lang lahat. Ito lang yung tungkol sa application natin para magamit natin yung dashboard. So, ang nangyayari nito is from ads manager natin, nandun yung mga data natin. So, paano natin makukuha yung mga data doon? Kailangan natin tong application na to. So, marketing dash Facebook ads updater. So, kailangan natin dito sa application natin na to is yung access token and yung ad account ID. So, API version, recap ko lang, API version 23, fix siya. Then start month, so make sure na start month mo is not beyond 37 months unless mag-error siya. Mag-error yung application natin. And then level campaign. So, yung dashboard natin is naka-design siya to fetch yung data na level campaign. Yung pinaka-highest level is until campaign. So, since nakaset dito sa campaign is makukuha mo na rin yung data ng ad set at saka ads. And then time increment, monthly lang. So, and then yung output folder kung saan mo gusto ilagay yung data mo. So, advice ko is documents na rin para same lang. Though babaguhin mo naman siya dito sa Power BI, yung folder or yung data folder. Kung ano nakalagay dito, copy mo lang doon dito sa Power BI, dito sa transform data. Then, fetch and save data. So, then, meron tayong dito quick overview ng dashboard natin. For purchases and spend, ito yon parang magkano yung ilan yung bumili sa'yo versus sa ad spend mo. And then, ad front table, ayan, makikita mo kung maraming clicks, then onto yung purchases. Then retargeting. So, ano yung maraming add to cart? Maraming add to cart, checkouts, and purchase. Marami tayong add to cart pero onti lang yung purchase natin. Ganon. So, yung full details na to, makikita natin sa dashboard. So, yun lang for this application sa pagkuha ng data. Kung may question kayo, pwede natin discuss sa photo ops natin dun sa Microsoft Teams meeting na sinend ni Sheila. Pwede ko kayong guide dito regarding sa application. And then, guide din kayo ni Sheila dito regarding sa dashboard. So, kung may technical question kayo, pwede natin pag-usapan doon. Pwede natin itry mismo sa campaign or ads manager nyo. And yun lang. Kung may question kayo, please let us know. And yun lang. Thank you. Salamat sa pag-accept or pagsagot ng questionnaire namin regarding dito sa thesis Sheila. Yun lang. Thank you so much. Bye-bye.